Nakatanggap ng isang tinatawag na anonymous letter o isang liham na walang pirma ang pamilya ng biktima ng hazing na si Mark Andre Marcos. Ang laman ng sulat na yon ay mga pangalan ng umano'y sangkot sa hazing. Kinumpirma naman ng San Beda Alabang School of Law na estudyante nila ang 16 sa mga nabanggit sa sulat. Pero ayon sa isang estudyanteng nakipagkita sa GMA News, kulang ang listahan. Ang hinala niya, ibinigay ang sulat para pagtakpan ang mga tunay na salarin. Nakatutok si Cara David. Isang sulat ang natanggap kamakailan ng pamilya ng hazing victim na si Mark Andre Marcos. Hindi nagpakilala ang sumulat pero inilahad nito ang nalalaman daw niya sa umano'y hazing na naganap. Ayon sa sulat, 2 linggo bago namatay si Andre, kasama raw nito ang mga miyembro ng Lex Leonum Fraternitas sa library ng College of Law sa Mendiola. Noong July 28, 2012, nakita pa raw si Andre at ang ilang Lex Leonum members sa parking lot ng San Beda, Alabang. Pagkatapos, dinala raw ito sa frat house sa Las Piñas, saka dinala sa Daang Hari Coliseum sa Cavite kung saan banda nakatira ang suspect na si Giancarlo Veluz, isa sa mga opisyal ng fraternity. Alas 7 ng gabi, nagsimula ang initiation. Nakasulat din ang mga sumali umano sa hazing kay Andre. 33 pangalan ang nakalista. Ipinakita namin sa prefect ng San Beda Alabang School of Law ang listahan ng mga estudyante. Sa listahan, 16 sa mga ito, estudyante ng San Beda Alabang. 16 of the students here are students of San Beda College Alabang School of Law. Or and I think I can also confirm that 3 or 4 of them have already graduated and is presently reviewing for the bar examinations. We cannot be sure if these are the actual persons there, or they might be fall guys, or they might or the list is sanitized, or the list is incomplete. Kaninang tanghali, isang estudyante naman ng San Beda College sa Mendiola ang nakipagkita sa akin. Itago natin siya sa pangalang Benedict. Kakilala raw niya ang mga sumama sa initiation rites noong linggo. Pero wala raw sa listahan ang ilan sa mga ito. Dahil po, the night nung bagong mangyari yung initiation ng Leonum, nakipag-communicate pa po sila sa akin na tungkol nga po dun sa initiation na ginagawa po nila. May kakilala kang officer ng fraternity. Meron po. Sigurado kang sumali yan sa hazing? Sigurado po. Pero wala po sila dito sa listahan po. Wala sa listahan. Hinala niya, sadyang ibinigay ang sulat sa pulis at sa pamilya Marcos para mapagtakpan daw ang mga tunay na salarin. Makikita po na wala dito yung master initiator, wala rin po dito yung iba pang mga officer. So, kapag ine-examine po siya or i-analyze ng mas maayos, makikitang merong mga tinatanggal na ibang pangalan. Una po dahil mayaman sila. Pangalawa, meron silang connection sa loob ng school. Nanindigan naman ang San Beda Alabang na gagawin nila ang lahat para maparusahan ang mga pumatay kay Andre. Handa raw silang i-expel ang mga ito at pigilan na makakuha ng bar exams. Membership in a fraternity and hazing is punishable either by expulsion, exclusion, or non-readmission. We will expel them and they will not be able to enroll in any law school. Umaasa naman ang mga tulad ni Benedict na magiging patas ang batas. Nang mamatay daw kasi noon ang hazing victim na si Marvin Reglos ng San Beda, di raw naparusahan ng lahat. Sana raw pagkatapos niya, marami pang ibang maglakas loob na lumantad. Marami po na hindi naparusahan dun sa kaso ni Marvin Reglos. At yun po yung masakit sa amin kasi pinaglaban po namin pero wala rin nangyari dahil sa connection po. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.